Sa isang maliit na bayan sa Batangas, lumaki si Althea Mendez, isang dalagang 29 anyos na kilala sa kanilang lugar bilang masipag at tahimik na babae. Bata pa lamang siya ay sanay na siyang tumulong sa kanyang ina na si Corazon, lalo na't wala na siyang ama. Ang ina niya ay matagal nang may iniindang karamdaman sa baga, dahilan para mas lalo siyang magsumikap at magpursigi. Kahit mahirap lang sila, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Althea. Ang pangarap niyang makapagtapos at makahanap ng disenteng trabaho ang naging dahilan upang hindi siya sumuko sa bawat pagsubok. Sa tulong ng scholarship at ilang part-time na trabaho, nakapagtapos siya ng kursong business management. Sa bawat araw na ginugol niya sa pag-aaral, dala-dala niya ang bigat ng responsibilidad bilang tanging anak na dapat bumuhat sa kanilang pamilya. Hindi siya nagkaroon ng marangyang buhay sa kolehiyo. Madalas ay second-hand na libro at lumang uniforme lang ang gamit niya. Ngunit ang talino at determinasyon niya ang nagdala sa kanya upang magtapos ng may karangalan. Pagkatapos ng graduation, mabilis na bumalik ang realidad. Kailangan niyang maghanap ng trabaho sa Maynila. Mabigat ang kalooban nang iwan niya ang kanyang ina sa probinsya. Ngunit alam niyang ito lang ang paraan upang masimulan ang pagbabagong inaasam. Sa biyahe papuntang Maynila, hawak-hawak niya ang isang lumang folder na puno ng mga dokumento, resume, diploma at ilang certificates na matagal niyang pinaghirapan. Sa isang maliit na inuupahang kwarto sa Quezon City siya nanirahan. Wala itong masyadong laman maliban sa isang lumang kama, maliit na mesa at ilang gamit na dala pa niya mula sa probinsya. Subalit kahit payak, dito nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang umaga, habang nakadungaw siya sa bintana, pinagmamasdan ng mga jeep na walang tigil sa kalsada, naramdaman niya ang halu-halong emosyon, takot, kaba, ngunit higit sa lahat, pag-asa. "Ma," bulong niya habang hawak ang larawan ng kanyang ina, "gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Magkakaroon tayo ng maginhawang buhay, pangako ko yan." Sa araw na iyon, nagsuot siya ng simpleng blouse at maayos na pantalon. Hindi man bago ang kanyang sapatos, pinilit niyang linisin ito upang mukhang presentable. Naglagay siya ng pulbos sa mukha at konting lipstick, hindi para magpabongga, kundi upang magmukhang propesyonal. Wala siyang dala kundi ang kanyang kaalaman, tiwala sa sarili, at ang lumang folder ng mga dokumento. Sa kanyang paglalakad papunta sa gusali ng Celestara Corporation, isang malaking kumpanya na kilala sa larangan ng real estate at investments, halos hindi siya maapaniwala na naroon siya. Malaki at makintab ang fasad ng gusali. Mga taong nakabarong at blazer ang naglalabas-masok. Ang mga bantay sa pintuan ay nakangiti ngunit istrikto. Halatang sanay sa pagpasok ng mga taong may pangalan sa industriya. Huminga ng malalim si Althea bago siya pumasok. "Good morning po, ma'am. Interview po ako ngayon para sa administrative assistant position." Mahinahon niyang sabi sa receptionist. Mumiti ang receptionist, ngunit napansin ang payak na ayos ni Althea. "Pakihintay na lang po sa lobby, tatawagin na lang kayo." Umupo siya sa gilid kasama ang ilan pang aplikante. Karamihan sa kanila ay naka-corporate attire. May mga nakapalda at blazer, nakapustura at halatang galing sa mga pamilyang hindi nagkukulang. Bahagyang yumuko si Althea. Nararamdaman niyang naiiba siya. Ngunit agad niyang pinunasan ang pawis sa noo at pinilit itaas ang kanyang ulo. Hindi naman importante ang damit, bulong niya sa sarili. Kayang-kaya ko silang pantayan sa sipag at talino. Maya-maya, isang babae ang lumabas mula sa loob ng opisina. Matangkad, naka-high heels, naka-blazer na kulay pula at may matalim na tingin.
Siya si Miranda Valdez, ang HR manager. Kilala ito sa pagiging istrikto, pathalatang sanay sa kapangyarihan. Tinawag niya ang pangalan ng susunod na aplikante. Miss Mendez, ikaw na, malamig nitong sabi. Tumayo si Althea at dahan-dahang naglakad papasok. Hawak-hawak pa rin ang kanyang lumang folder. Habang naglalakad, ramdam niya ang titig ng ibang aplikante na wari bang sinusukat siya. Pinili niyang huwag magpadaig at nagpatuloy hanggang sa makarating sa loob ng opisina. Umupo ka! Utos agad ni Miranda. Hindi man lang siya ninginitian. Salamat po. Magalang na sagot ni Althea, sabay upo. Habang binubuklat ni Miranda ang kanyang folder, agad itong napailing. Old documents? At ito ba ang resume mo? Bakit mukhang hindi updated? At bakit wala kang mga reference galing sa mga kilalang kumpanya? Natigilan si Althea, ngunit nanatiling kalmado. Ma'am, kagagaling ko lang po ng probinsya. Baguhan pa lang ako, pero handa akong magsipag at matuto. Umikot ang mata ni Miranda. So, wala ka talagang experience? At inaasahan mong tatanggapin ka rito sa Celestara? This is not a charity, Miss Mendez. This is a big corporation. Kahit ramdam niya ang pagkapahiya, pinilit pa rin ni Althea na ipakita ang respeto. Naniniwala po ako na ang sipag at determinasyon ay kasing halaga ng karanasan. Muling natawa ng mapait si Miranda. Determinasyon? Hindi sapat ang determinasyon para magtagumpay dito. Look at you, your clothes, your resume, your background. You don't belong here. Tumahimik si Althea. Pinipigilang tumulo ang luha. Ngunit sa kaloob-looban niya, naramdaman niya ang apoy na lalong nagbigay ng lakas. Hindi man siya tinanggap o tinrato ng tama, alam niyang hindi ito ang katapusan. Sa halip, ito ay simula ng mas malaking laban na magpapaikot ng buong kapalaran ng kumpanya at ng lahat ng tao sa loob nito. Pagkapasok ni Althea sa loob ng gusali ng Celestara Corporation, agad siyang nabighani sa taas ng kisame, sa kintab ng sahig at sa mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Ang bawat paglakad niya ay may halong kaba, para bang lahat ng tao ay may sariling mundo, abala, at siya lamang ang tila dayuhan sa engrandeng lugar na iyon. Humigpit ang hawak niya sa kanyang lumang folder. Pakiramdam niya ay lalo itong tumatanda sa kanyang mga palad habang ikinuumpara niya sa makakapal na portfolio na dala ng ibang aplikante. Tinawag na ang kanyang pangalan. Sa bawat hakbang papasok ng conference room kung saan gaganapin ang interview, ramdam niya ang matalim na titig ng HR manager na si Miranda Valdez. Kilala ang babaeng ito sa kumpanya. 40 years old, matangkad, laging naka-high heels, at ang kanyang presensya ay agad naguutos ng takot at paghanga. Subalit sa mga mata ni Althea, ang tingin ni Miranda ay malamig at puno ng pagmamataas. Miss Mendez, tama ba? Malamig na tanong ni Miranda habang iniikot ang mata mula ulo hanggang paa. Ito na ba ang pinakamaayos mong attire? Nag-init ang tenga ni Althea, ngunit pinilit niyang ngumiti. Opo ma'am, pasensya na po kung hindi pa man siya natatapos ay agad siyang pinutol ni Miranda. Pasensya? Alam mo ba kung nasaan ka? This is Celestara Corporation. Hindi ito simpleng opisina sa barangay hall ninyo. Naroon din ang ibang aplikante. Nakaupo sa gilid habang naghihintay ng kanilang pagkakataon. Tahimik silang nanunood, ngunit ramdam ni Althea ang mga bulungan at palihim na tingin. Kung ganyan ka manamit sa interview, patuloy ni Miranda, paano pa sa mismong trabaho? Ayaw kung may empleyadong nagmumukhang hindi marunong mag-ayos ng sarili. Napayuko si Althea. Pinilit niyang ipaliwanag. Ma'am, hindi naman po siguro basihan ang pananamit kung kaya ng isang tao ang… Stop! Sigaw ni Miranda.
Sabay taas ng kamay. Hindi kita tinatanong para rasunan mo. I'm asking you directly. Do you have any experience in a major company? Wala ka bang credentials na maipagmamalaki? Ma'am, baguhan pa lang po ako. Ngunit nagsikap akong tapusin ang aking pag-aaral at handa po akong magsipag at matuto. Muli siyang pinutol. Excuse me? So basically, wala kang maipakitang solid background. You're wasting our time. Natahimik ang buong silid. Kahit ang receptionist na naghatid kay Althea ay sumilip. Halatang nahihiya para sa kanya. Ngunit si Miranda, imbes na awatin ang kanyang dila, lalo pang nagpaigting ng mga salita. Look at you, sabi nito habang nakataas ang kilay. Old folder, outdated resume, wala kang connections. Miss Mendez, reality check. You don't belong here. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o magpupumilit na manatiling matatag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muli siyang binara. Huwag mo nang pilitin, dagdag pa ni Miranda. Maghanap ka na lang ng trabahong akma sa kakayahan mo. Maybe sales girl o kaya janitress. Pero dito, never. Narinig ni Althea ang mga mahinang hagikgik ng ilang aplikante. May ilan namang napayoko, tila nahihiya sa sinasabi ng HR manager. Ngunit walang naglakas ng loob na kumampi sa kanya. Ma'am, sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon, garalgal na wika ni Althea. Hindi ko man po dala ang karanasan ng iba. Dala ko naman po ang determinasyon at determinasyon? Sabat agad ni Miranda. Hindi nabibili ang stock shares sa determinasyon. Hindi ka uupo sa mesa ng mga executives dahil lang sa determinasyon. Sa industriya namin, kailangan ng koneksyon, pedigree at class. And you, Miss Mendez, don't have any of that. Ramdam ni Althea ang bigat ng bawat salita para bang unti-unting winawasak ang kanyang dignidad. Ngunit kahit nangingilid na ang kanyang luha, pinilit niyang manatiling nakatingin kay Miranda. Kung hindi niyo po ako tatanggapin, mahinahong sagot niya. Tatanggapin ko po. Pero sanang wag niyo pong maliitin ang isang taong nagsusumikap. Napangisi si Miranda, bahagyang nagtaas ng baba. Pakisabi na lang sa susunod na aplikante, ikaw na ang huli ko ngayong araw. At ikaw, Miss Mendez, wala kang lugar sa kumpanyang ito. Parang gumuho ang mundo ni Althea sa harap ng lahat. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak pa rin ang kanyang folder. Sa paglabas niya, ramdam niya ang mga mata ng lahat ng naroon. May ilan na may awa, may ilan na may pangungutya. Ngunit sa kanyang kaloob-looban, may apoy na biglang sumiklab. Apoy na hindi basta mapapatay ng mga salitang ibinato sa kanya. Pagkalabas niya ng gusali, huminga siya ng malalim. Masakit ang karanasang iyon. Ngunit hindi niya hahayaang maging katapusan ng kanyang pangarap, ang araw na iyon. Sa halip, iyon ang magiging simula ng pagbabalik na hinding-hindi malilimutan ng buong Celestara Corporation. Tahimik na naglakad si Althea pauwi mula sa gusali ng Celestara Corporation. Sa bawat hakbang niya sa bangketa, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ila ba bawat yabag ay may kasamang pangungutya ng mga salitang binitiwan ni Miranda. Umuulan pa ng bahagya. At kahit may payong siya, parang hindi nito natatakpan ng lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang folder na hawak niya ay halos mabasa sa pagkakahapit. Para bang iyon malamang ang natitirang kapit niya sa kanyang mga pangarap. Pagdating niya sa inuupahan niyang maliit na kwarto, agad siyang bumagsak sa kanyang lumang kama. Walang kahit anong dekorasyon ang espasyong iyon, maliban sa ilang litrato ng kanyang ina na nakadikit sa dingding. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mga mata at muling bumalik sa alaala ng interview. Hindi ka nababagay dito. Wala kang lugar sa kumpanyang ito. Paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang tinig ni Miranda. Hindi niya maiwasang isipin kung totoo ba iyon. Baka nga tama si Miranda.
Baka hindi siya karapat-dapat sa ganoong klase ng trabaho. Baka hanggang doon na lang talaga ang kaya niya. Ngunit agad din niyang naalala ang mga huling salita ng kanyang ina bago siya umalis ng probinsya. Anak, wika ni Corazon habang nakahiga sa banig at may hawak na inhaler, huwag mong kalimutan na anuman ang sabihin ng tao, ang puso at sipag mo ang tunay na puhunan. Kaya mong baguhin ang tadhana natin. Dahil doon, napaiyak si Althea. Ma, hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng umuwi na talunan. Bulong niya habang pinupunasan ng luha. Tumayo siya mula sa kama at tumingin sa salamin. Kitang-kita niya ang pagod sa kanyang mukha, ang pawis at luha na nagsanib. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may ningning pa rin sa kanyang mga mata. Bakit ba ganun ang mga nasa mataas na posisyon? Tanong niya sa sarili. Bakit kailangan nilang apihin ang mga kagaya kong nagsisimula pa lang? Hindi ba't lahat naman ng tao ay may karapatang mabigyan ng pagkakataon? Naglakad siya papunta sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang kanyang lumang laptop. Binuksan niya ito kahit mabagal at luma na. Sinimulan niyang magsulat ng plano sa isang lumang notebook, mga hakbang na gagawin para hindi na siya muling maliitin. Una, bulong niya habang sumusulat, hindi ako titigil sa pag-a-apply. Kung hindi ako tinanggap sa Celestara, marami pang kumpanya dyan. Pangalawa, dapat kong palakasin ang sarili kong kakayahan. Mag-aaral ako ng mga bagong skills online, kahit libre lang. Habang nagsusulat, bigla siyang napahinto at napatingin sa litrato ng kanyang ina. Ngumiti siya ng bahagya. Ma, gagawin kong sandata itong sakit na naramdaman ko. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko napapatunayan na mali sila. Kinabukasan, habang umiinom ng murang kape mula sa sachet, nagkwentuhan sila ng kanyang kapitbahay na si Lando, isang jeepney driver na nakatira rin sa dorm. O Althea, kumusta interview kahapon? Tanong ni Lando habang inaayos ang tsinelas. Napabuntong hininga si Althea. Grabe Lando, pinahiya ako ng HR manager. Para bang wala akong karapatang umupo doon. Umiling si Lando, halatang naiinis. Hay nako, ganyan talaga sa Maynila. Akala mo kung sino, kung tutuusin, pare-pareho lang naman tayong tao. Huwag mong dibdibin ha. Kilala kita, hindi ka basta-basta sumusuko. Mumiti si Althea. Salamat Lando, kahit papaano, gumagaan ang loob ko kapag may nakakausap na gaya mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, dagdag ni Lando. Sino bang may alam? Malay mo, balang araw ikaw pa ang magdikta ng kapalaran ng mga taong yan. Natawa si Althea kahit papaano. Naku, malay ko. Pero oo, hindi ako titigil. Pagbalik niya sa kwarto, muling sumiklab ang kanyang determinasyon. Pinag-isipan niya ang mga narinig at naranasan. Kung ganoon ang asal ng mga taong nasa mataas na posisyon, mas lalo niyang kailangang patunayan na hindi lang pera, damit o koneksyon ang basehan ng halaga ng isang tao. Ang sipag, disiplina at malasakit ay masigit na kayamanan. Pinisil niya muli ang lumang folder na kanina pa nakapatong sa mesa. Sa halip na ikahiya ito, itinuring niya itong simbolo ng kanyang pakikibaka. Sa folder na ito nakapaloob ang lahat ng sakripisyo ko. Hindi ako dapat mahiya. Ito ang magdadala sa akin sa tunay na tagumpay. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya at pinapakinggan ang mahinang ulan sa bubong, nagpasya siya ng buong puso. Hindi siya susuko. Gagawin niyang gasolina ang lahat ng sakit at kahihiyang dinanas para sa araw na siya ay bumangon, mas matatag at mas handang ipakita sa mundo kung sino si Althea Mendez. Habang si Althea ay pilit na pinapalakas ang loob sa kanyang maliit na inuupahan, sa loob naman ng gusali ng Celestara Corporation ay patuloy ang bangis ng HR manager na si Miranda Valdez. Kilala siya hindi lamang sa pagiging istrikto,
kundi sa pagiging walang awa. Hindi lamang sa mga aplikanteng katulad ni Althea, kundi maging sa mismong mga empleyado ng kumpanya. "Carlo, bakit late na naman ang report mo?" Sigaw ni Miranda habang nakatayo sa gitna ng opisina. Hawak-hawak ang folder na tila ba sandata niya laban sa mga kawawang tauhan. Si Carlo, ang accountant na tahimik at masipag, ay nanginginig habang nagtatanggal ng pawis sa kanyang noo. "Ma'am, pasensya na po. May error lang po sa sistema kagabi kaya hindi pa man siya natatapos ay inihagis na ni Miranda ang folder sa mesa nito. Laging may dahilan. Akala mo ba may iintindihan yan ng Board of Directors kung hindi ka marunong mag-adjust? Baka gusto mong lumabas na lang ngayon na." Tahimik ang buong opisina. Ang ibang empleyado, gaya ni Liza na sekretary, ay hindi makatingin kay Carlo. Lahat sila'y natutong umiwas ng tingin kapag si Miranda ang nagagalit, sapagkat alam nilang baka sila ang masabugan ng galit kapag nakialam. "Liza!" sigaw muli ni Miranda. "Dalhin mo nga rito ang kape ko at siguraduhin mong tama ang tamis at init. Isa pa, ayusin mo ang schedule ko ngayong linggo. Ayokong makakita ng kahit anong aberya." Tumayo agad si Liza. Mabilis na naglakad papunta sa pantry. "Opo ma'am, agad ko pong gagawin." Mahina ang tinig niya, halatang nanginginig sa takot. Pagbalik ni Liza dala ang kape, hindi pa nakaligtas sa mga mapanuring mata ni Miranda. "Ano to? Bakit parang malamig na? Ang sabi ko, mainit. Ano bang klaseng empleyado ka? Ni kape, hindi mo maayos?" Sabay saboy ng kaunting likido sa basurahan. "Pasensya na po ma'am, gagawin ko ulit." Halos maiyak na, sagot ni Liza. Walang ibang naglakas loob magsalita. Ang mga nasa paligid, kahit nakikita ang kawalang katarungan, ay nanahimik na lang. Sila Carlo at Liza ay hindi na bago sa ganitong sitwasyon. Araw-araw silang nakararanas ng ganitong uri ng panlalait at pangmamaliit mula kay Miranda. Sa isang gilid, bulong ng isang empleyadong si Ramon. Kawawa naman sila, pero wala tayong magagawa. Kapag sinubukan mong magsalita laban kay Miranda, bukas wala ka na rito. Sumang-ayon ang isa pa, si Teresa, isang junior staff. "Oo nga, wala na ngang nabibigyan ng dagdag sahod. Lagi pang sinasabihan na hindi sapat ang trabaho natin. Pero pag siya ang nagkamali, tahimik lang ang lahat. May padrino kasi sa board." Nagpatuloy ang kanilang trabaho, ngunit ramdam ang tensyon. Walang makapagsalita ng malaya, walang makatawa ng normal. Ang buong kapaligiran sa opisina ay puno ng kaba at paninindak. Kahit simpleng paghinga ay parang may kasamang pangambang baka mapansin at mapagalitan. Kinahapunan, muli na namang naglakad si Miranda sa gitna ng opisina, para bang isang general na nagsusuri ng kanyang mga kawal. Pinagmasdan niya ang bawat cubicle, bawat papel na nakakalat, bawat empleyadong tila ba nagtatago sa harap ng computer. "Carlo, hindi ko pa nakikita ang revised report." Singhal niya. Tumayo si Carlo, sabay abot ng folder. "Narito na po ma'am, nirubisa ko na kagabi hanggang madaling araw." Binuklat ito ni Miranda, nagkunwaring nagbabasa. At saka muling sinampal sa mesa. "Amateur work, hindi ito ang klase ng output na inaasahan ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa." Halos magdilim ang paningin ni Carlo. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong pang-aalipusta. Ngunit naisip niya ang pamilya niyang umaasa sa kanyang sahod. Pinili niyang manahimik, pinili niyang tiisin, sapagkat isang pagkakamali lamang ay baka mawalan siya ng hanap buhay. Habang pinagmamasdan ni Lisa ang nangyayari, napahawak siya sa kanyang dibdib. "Carlo, kaya mo pa ba?" Mahina niyang bulong nang makalapit siya sa katrabaho. "Wala tayong choice, Lisa," sagot ni Carlo na may mapait na ngiti. "Hanggat may trabaho, tiisin na lang."
Umiling si Lisa, pilit pinipigil ang luha. Alam niyang pareho sila ng sitwasyon. Parehong alipin ng takot at kawalan ng katarungan. Lumipas ang ilang oras at dumating na ang oras ng uwian. Ngunit marami pa ring naiwan upang tapusin ang kani-kanilang gawain. Ayaw nilang makatikim ng sermon kinabukasan. Si Miranda naman ay lumabas na, nakangiti at nakasuot ng kanyang mamahaling coat. Tila walang pakialam sa iniwang tensyon at takot na naghari sa buong opisina. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga empleyado. Para bang may bigat na naalis, kahit pansamantala lamang. Ngunit lahat sila ay nagtanong sa sarili, hanggang kailan sila magiging bihag ng ganitong sistema? Hindi nila alam na sa labas ng gusaling iyon, may isang taong muling magbabalik at magpapabago sa kanilang tadhana. At ang taong iyon ay ang mismong babaeng ilang oras lamang ang nakalipas ay pinahiya ni Miranda sa harap ng lahat. Si Althea Mendez. Habang ang buong opisina ng Celestara Corporation ay patuloy na ginagapos ng takot sa ilalim ng pamumuno ni Miranda Valdez, sa labas ng lahat ng iyon ay nagbabalik loob si Althea sa kanyang sariling katauhan. Ang mga mapanuyang salita ni Miranda ay muling sumagi sa kanyang isip. Ngunit kasabay niyon ay ang lihim na matagal na niyang itinatago. Hindi siya isang karaniwang aplikante na walang kakayahan o koneksyon. Siya ang nag-iisang anak ng yumaong si Alejandro Mendez, isa sa mga orihinal na co-founder ng Celestara Corporation. Bata pa lamang si Althea nang umalis ang kanyang ama sa posisyon dahil sa matinding karamdaman. At nang siya'y pumanaw, iniwan nito ang malaking bahagi ng shares ng kumpanya sa nag-iisang anak, ngunit hindi ito agad ipinahayag sa publiko. Sa huling habilin ng kanyang ama, sinabi nitong, "Anak, huwag mong ipapakita agad ang pangalan mo. Huwag mong ipagmamalaki ang yaman o ang koneksyon. Alamin mo muna kung sino ang mga taong tunay na may malasakit sa kumpanya at sino ang mga nagnanais lamang ng kapangyarihan. Kapag nakita mo na ang lahat, doon ka bumangon at ipakita kung sino ka talaga." Sa bawat araw na lumilipas mula nang pumanaw ang kanyang ama, dala-dala ni Althea ang mga salitang iyon. Sa halip na agad niyang angkinin ang trono bilang may-ari, pinili niyang maglakad bilang isang ordinaryong aplikante. Isang babae na walang ipinagmamalaki kundi ang kanyang talino at determinasyon. Habang nakaupo sa maliit na mesa sa kanyang inuupahang kwarto, binuksan niya ang lumang kahon na iniwan ng kanyang ama. Naroon ang ilang dokumento, mga deed of shares, testamento at mga liham na nakapangalan sa kanya. Binuklat niya ang isa sa mga liham. "Althea, nakasaad sa sulat kamay ng kanyang ama. Darating ang panahon na susubukin ka ng mundo. Hindi ko nais na dumaan ka sa madaliang daan. Huwag kang matakot na dumanas ng sakit, sapagkat doon mo makikilala ang tunay na ugali ng tao. Sa oras na ikaw ay lumantad, hindi lamang ikaw ang babago sa iyong kapalaran, kundi pati na rin sa lahat ng nasa kumpanya." Napaluha si Althea habang binabasa yon. "Pa, tama ka. Nakita ko na kung gaano kasama ang ilan sa mga tao dito. Hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan kong tuparin ang iniwan mong misyon." Kinabukasan, tinawagan niya ang family lawyer na si Attorney Florencio Vega, matagal ng kaibigan at katiwala ng kanilang pamilya. "Attorney," ani Althea sa telepono, "handa na akong lumantad. Ngunit bago yon, nais kong makita pa ang kabuuan ng sitwasyon sa loob. Ayokong basta na lamang pumasok na hindi ko nauunawaan ang mga taong naroon." Sa kabilang linya, tumikim si Attorney Vega. "Althea, matagal ko nang hinihintay ang desisyong ito. Ngunit tama ka. Kailangan makita mo muna ang lahat ng kulay bago ka magpakilala. Ngunit maging maingat ka. Hindi lahat ng nasa board ay kakampi. May ilan na nagnanais makuha ang kapangyarihang para sa iyo." Tumango si Althea kahit hindi nakikita ng abogado.
Alam ko, attorney. Kaya nga ako nagpakumbaba bilang aplikante. Pero hindi ko akalain na sa unang pagkakataon pa lang, ganito na ang trato sa akin. Si Miranda Valdez ba? Tanong ni Attorney Vega. Oo, sagot ni Althea. Kung ganoon siya sa isang aplikante, paano pa kaya sa mga empleyado? Ngayon alam ko na kung bakit may mga reklamo na lumalabas tungkol sa kalakaran sa loob. Hindi lang ito simpleng disiplina, kundi pang-aapi na. Tahimik sandali ang abogado bago nagsalita. Kung iyon ang nakita mo, lalong kailangan mong ipaglaban ang iyong lugar. Ang iyong ama ay isa sa mga taong nagtatag ng kumpanyang iyan. Ngunit ang diwa niya'y hindi na nakikita sa pamamalakad ngayon. Althea, nasa iyong kamay ang pagbabalik ng tama. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Althea. Ito na ang oras. Ngunit gagawin ko ito sa tamang paraan, hindi ako magmamadali. Hayaan kong makita nila ang kanilang tunay na kulay. At kapag dumating ang tamang panahon, doon nila malalaman kung sino talaga ako. Sa mga susunod na araw, patuloy na nagpanggap si Althea bilang isang simpleng babae na naghahanap ng trabaho. Kahit natanggihan na siya ni Miranda, bumalik siya sa paligid ng gusali, nagmasid at nakipag-usap sa ilang empleyado na lumalabas tuwing lunch break. Ang hirap dito, bulong ni Carlo kay Lisa habang kumakain sila sa labas. Parang araw-araw kang nasa gilid ng sibak. Isang pagkakamali lang, tanggal ka agad. Oo nga, sagot ni Lisa, pilit na pinapalakas ang sarili. Pero wala tayong magagawa. Kapit na lang, Carlo. Wala namang ibang oportunidad na ganito kalaki ang sahod kahit paano. Tahimik lang si Althea na nakaupo malapit sa kanila, nagkunwaring nakikinig lang sa radyo ng karinderya. Ngunit sa loob-loob niya, lalo siyang napuno ng determinasyon. Nakikita na niya ang larawan ng kahirapan at takot na dulot ng pamamalakad ng mga kagaya ni Miranda. Isang gabi, muling nagsulat si Althea sa kanyang notebook. Layunin, makita ang tunay na ugali ng bawat leader sa kumpanya. Tukuyin kung sino ang dapat manapili at sino ang dapat panagutin. Sa tamang oras isiwalat ko ang totoo. Humarap siya sa litrato ng kanyang ama at mahigpit na hinawakan ang notebook. Pa, hindi ako ordinaryo. Hindi nila alam na ako ang magbabalik ng dignidad ng Celestara. Hindi nila alam na ako ang iyong anak at ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ito. Sa mga salitang iyon, sumiklab ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng pinahiya sa interview. Siya si Althea Mendez, ang anak ng co-founder, at ang babaeng magpapatumba sa sistemang puno ng pang-aapi at kasakiman. Kinabukasan, maaga pa lamang, ay naroon na si Althea sa harap ng gusali ng Celestara Corporation. Ngunit ngayong araw, hindi na siya naglakad nang baluktot ang balikat, dala ng hiya at panghihina ng loob. Nakasuot siya ng simpleng ngunit elegante at maayos na kulay puting blouse at dark blue na slacks. May kumpiyansang dala at sa kanyang tabi ay naroon ang dalawang abogadong matagal nang nag-aalaga sa mga ari-arian ng kanyang pamilya. Sina Attorney Florencio Vega at Attorney Ramon Florentino. Althea, wika ni Attorney Vega habang inaayos ang kanyang salamin. Sigurado ka ba kapag binuksan mo na ito, wala nang atrasan? Tumingin si Althea sa makintab na logo ng Celestara sa pader ng gusali at tumango. Ito ang bahay na itinayo ng tatay ko. Kung paanong itinakwil nila ang mga simpleng tao dito, lalo na ako na anak ng nagtatag, mas lalo akong may karapatan na tumayo para sa lahat. Ngayon nila makikita. Pagpasok nila sa lobby, napahinto ang receptionist. Halos malaglag ang hawak nitong ballpen nang makita si Althea. "Ma'am, kayo ulit?" Ngumiti si Althea ng magaan ngunit matalim. "Oo, at sa pagkakataong ito, hindi na ako aplikante. Ipaalam mo sa HR manager at sa board na narito na ang bagong CEO ng kumpanya.
Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. May mga empleyadong nakatayo. Bit-bit ang kani-kanilang folder at bag na tila natigilan sa narinig. May bulungan agad na nagsimula. Siya? Yung pinahiya kahapon? Bulong ng isang staff. Paanong siya? CEO raw? Dagdag pa ng isa, hindi makapaniwala. Kasabay nito ay dumating si Miranda Valdez, nakataas ang kilay. Tila handa na namang magbitaw ng mapanuyang salita. Ano na naman to, Miss Mendez? Hindi ba't sinabi ko na kahapon, wala kang lugar dito? Ang kapal naman ang mukha mong bumalikta, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin nang humakbang si Attorney Florentino at inilabas ang isang makapal na embelepe na may tatak ng korte at board seal. Miss Valdez, narito ang mga opisyal na dokumento mula sa Board of Trustees at Securities and Exchange Commission. Pinatutunayan nitong si Miss Althea Mendez ang pangunahing shareholder ng Celestara Corporation at itinalagang bagong Chief Executive Officer. Napalunok si Miranda. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? Hindi imposibleng tumayo ng tuwid si Althea at diretsyong tumingin sa mga mata ni Miranda. Ikaw ang nagsabi kahapon na wala akong lugar dito. Ngayon, ako ang nagsasabi, hindi ikaw. Hindi ang mga kagaya mong mapanlait at mapang-api ang may lugar sa kumpanyang itinayo ng ama ko. Ako si Althea Mendez, anak ng co-founder na si Alejandro Mendez, at mula sa araw na ito, ako ang mamumuno sa Celestara. Nagingay ang buong labi. May mga napahawak sa bibig, may mga napangiti ng palihim. Ang ibang empleyado na dating nanginginig sa takot ay biglang nagkaroon ng kaunting sigla sa kanilang mga mata. Hindi pwede ito. Mariing wika ni Miranda. Ako ang HR manager dito. Ako ang HR manager ka nga, Miranda. Putol ni Althea. Pero hindi mo na itatago ang ugali mo. Isang araw pa lang akong nagkunwari bilang aplikante at nakita ko na kung paano mo tratuhin ang mga tao. Kung ganoon ka sa akin, lalo na sa mga walang laban na empleyado. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang ganitong pamamalakad sa kumpanyang iniwan ng tatay ko. Lumapit si Liza, ang secretary. Halos nanginginig ang boses. Ma'am, totoo po ba ito? Kayo po talaga ang bagong CEO? Ngumiti si Althea at marahang tumango. Oo, Liza, at gusto kong marinig ang inyong boses. Hindi na panahon ng takot. Ang kumpanya ay para sa lahat ng nagtatrabaho rito. Hindi lamang para sa mga nakaupo sa itaas. Nagkatinginan sina Carlo at ilang kasamahan nila. Halos mangilid ang luha ni Carlo. Akala ko wala na kaming pag-asa rito. Pero kung totoo ito, baka may pagbabago pa. Samantala, si Miranda ay hindi pa rin makapaniwala. Hindi ka karapat-dapat. Hindi sapat na ikaw ang anak ng co-founder. Wala kang karanasan. Anong alam mo sa pagpapatakbo ng kumpanya? Saglit na natahimik si Althea. Ngunit mariin ang kanyang tinig ng sumagot. Tama ka, Miranda. Wala akong karanasan sa pang-api. Wala akong karanasan sa pagmamalabis. At wala akong karanasan sa panlalamang ng kapwa. Ang meron ako ay aral mula sa tatay ko, sipag na pinanday ng kahirapan, at puso para sa mga tao. At iyon ang sapat para baguhin ang Celestara. Pumasok na rin ang ilang board members. Halatang nagmamadali matapos matanggap ang balita. Ang iba'y nakataas ang kilay, ang iba na may nakangiti. Althea, we've been expecting this day, sabi ng pinakamatandang board member na si Don Ernesto. Sa wakas, bumalik na ang tunay na dugo ng Mendez sa kumpanya. Hindi nakapagsalita si Miranda. Natulala siya at ang dating mapanlait na tingin ay napalitan ng kaba at pangamba. Ang babaeng nilait at pinahiya niya kahapon, ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang pinakamakapangyarihang tao sa buong gusali. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat si Miranda na hindi makasagot. At sa unang pagkakataon din, naramdaman ng mga empleyado ang hangin ng pag-asa na matagal na nilang inaasam. Ngumiti si Althea, hindi para ipagyabang ang kapangyarihan,
kundi upang ipahayag ang simula ng bagong yugto. Simula ngayon, hindi na takot ang mamamayani dito, kundi respeto, katarungan at malasakit. Ang Celestara ay babalik sa diwa ng pagkakaisa at tunay na serbisyo. At sinisiguro ko, walang Miranda Valdez o kahit sino pa ang makakapigil doon. Pagkaraan ng ilang araw, mula nang ipahayag ni Althea ang kanyang tunay na pagkatao bilang bagong CEO, ipinatawag niya ang lahat ng empleyado sa main conference hall ng Celestara Corporation. Isa itong malawak na silid na dati tanging mga executives lamang ang nakatuntong. Ngunit sa araw na iyon, lahat ng rank and file, clerks, secretaries, janitors, guards, pati na rin ang mga managers ay naroroon. Tahimik ang lahat habang papasok si Althea. Nakasuot ng maayos na navy blue blazer at pantalon. Hindi niya dala ang karangyaan, ngunit dala niya ang dignidad at tiwala sa sariling kakayahan. Sa magkabilang gilid niya ay naroon sina Attorney Florencio at Attorney Vega. Parehong hawak ang mga makakapal na folders at dokumento. Ang mga board members ay nakaupo rin sa gilid, nakamasid at nakikinig. Nang tumayo si Althea sa entablado, rinig ang mahinang bulungan ng mga tao. Siya ang pinahiya ni Miranda dati. Hindi ko akalain siya pala ang may-ari. Parang ibang-iba ang aura niya ngayon. May tiwala ako sa kanya. Huminga ng malalim si Althea at nagsimula. Magandang araw sa inyong lahat. Hindi lingid sa inyo na marami ang nagulat nang ako'y bumalik dito bilang inyong CEO. Pero ngayong araw, hindi ko gustong makita ninyo ako bilang isang may-ari lamang. Gusto kong makita ninyo ako bilang kakampi, isang tao na narito upang ibalik ang katarungan at respeto sa bawat isa. Nagpalakpakan ang ilan, bagamat marami pa ring nag-aalangan kung totoo ang kanyang mga salita. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula na siyang ilatag ang layunin ng pulong. Ngayong araw, dagdag ni Althea, gusto kong marinig ang inyong boses. Matagal nang pinapatahimik ang ilan sa inyo. Matagal nang pinaparamdam na wala kayong halaga. Pero ngayon, panahon na para mailabas ninyo ang lahat ng hinaing. Wala kayong dapat ikatakot. Narito ako at narito ang hustisya. Naupo siya sa gitna ng entablado, tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si Carlo, ang accountant. "Ma'am," sabi niya, halatang nanginginig, "ako po si Carlo. Matagal na po akong nagrereklamo sa sobrang dami ng workload at kakulangan ng sahod. Pero sa uwing nagre-report ako kay Ma'am Miranda, lagi niya akong pinapahiya. Pati overtime pay na dapat na uuha namin, hindi na ibibigay." Agad na nagbulungan ang mga empleyado. Tanda na totoo ang kanyang sinasabi. Tumango si Althea. "Carlo, salamat sa tapang mo. May ebidensya ba tayo?" Tumayo si Attorney Vega, sabay taas ng ilang dokumento. "Nasa payroll records, Madam CEO. May tinanggal na overtime pay at may perang inililipat sa ibang account. Malinaw na may anomalya. Napasinghap ang karamihan. Ang dating mga bulong at hinala ay ngayon nagiging malinaw na katotohanan." Sumunod na nagsalita si Liza, ang secretary. "Ma'am, hindi lang po pera ang problema. Madalas kaming insultuhin. May mga pagkakataon po na pinapapunta niya ako sa bahay niya para magtimpla ng kape. Labas na sa trabaho ko. Kapag tumanggi ako, tinatakot niya ako ng termination." Naluha si Lisa habang nagsasalita. Tumayo ang isa pang empleyado, si Ramon. "Ma'am, ganun din po kami. Pinapagawa kami ng personal errands. May mga supervisors din siyang kasabwat. Nagnanakaw ng supplies, gumagawa ng ghost employees sa payroll. Wala kaming magawa kasi takot kami na mawalan ng trabaho." Unti-unting nagtaas ng kamay ang iba pang empleyado. Isa-isa nilang inilabas ang sama ng loob na matagal nilang kinimkim. Ang boses na dati nakatago ay ngayon sabay-sabay nang bumubulwak sa conference hall.
Habang nagsasalita ang mga tao, halata ang pagkabalisa ni Miranda sa gilid. Pawisan siya, namumula, at pilit nang umiti upang ikubli ang kaba. Ngunit nang ipakita ni Attorney Florencio ang mga dokumentong nagpapatunay ng maling paggamit ng pondo, resibo, peking accounts, at testimonya, hindi na niya alam kung saan ibabaling ang kanyang mata. Tumayo muli si Althea. Taas ang tinig, ngunit kalmado ang mukha. Narinig ko ang lahat, at nakita ko na rin ang mga ebidensya. Sa araw na ito, bilang CEO ng Celestera Corporation, idinedeklara ko ang agarang pagtanggal sa pwesto ng lahat ng supervisor at manager na napatunayang sangkot sa pandaraya, pang-aabuso at paninindak. At higit sa lahat, Miranda Valdez, simula sa oras na ito, tinatanggal kita bilang HR manager ng kumpanya. Nag-ingay ang buong silid. May mga napahiyaw ng yes at salamat Ma'am Althea. Habang ang ilan naman ay napaluha sa sobrang tuwa. Para bang sa unang pagkakataon, naramdaman nilang may taong handang lumaban para sa kanila. Hindi ito matatapos dito, patuloy ni Althea. Sisiguraduhin ko na ang lahat ng perang ninakaw ay ibabalik. Sisiguraduhin kong ang bawat empleyado ay tatanggap ng tamang sahod at benepisyo. At higit sa lahat, sisiguraduhin kong ang respeto ay muling mamamayani dito. Naglakad palabas si Miranda, nanginginig sa galit ngunit walang masabi. Ang babaeng dati kinatatakutan ng lahat, ngayon siya ang pinagtatawanan at pinagtitilian sa labas ng conference hall. Sa wakas, bulong ni Carlo habang pinupunasan ng luha. Naramdaman ko na may hustisya. Hindi na tayo alipin, dagdag ni Liza. Mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang kaibigan. Muli tayong may pag-asa. Habang bumabalik ang ingay ng halakhak at palakpakan sa conference hall, pumayo si Althea at gumiti. Hindi ito ngiti ng isang nagwagi sa laban, kundi ng isang lider na handang magsimula ng bagong yugto. Sa wakas, naramdaman ng lahat na ang Celestera Corporation ay muli nang magiging tahanan, hindi ng takot, kundi ng pag-asa at katarungan. Matapos ang mainit na pulong kung saan natanggal si Miranda at ang kanyang mga kasabwat, nagsimula na ang malaking pagbabago sa Celestera Corporation. Hindi na ito basta pangako lamang, kundi konkretong hakbang na mismong si Althea ang nanguna. Simula ngayon, lahat ng empleyado ay makakatanggap ng patas na sahod at tamang benepisyo ayon sa kanilang kontrata at oras ng trabaho. Mariing pahayag ni Althea sa isa pang pagtitipon na dinaluhan ng buong kumpanya. Hindi na ako papayag na may mga buso ng kapangyarihan para lamangan ang iba. Sa Celestera, bawat isa ay pantay-pantay. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong hall. May ilang napaluha, gaya ni Liza, na sa wakas ay narinig ang mga salitang dati pangarap lamang. Salamat po, Ma'am Althea. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ang mata. Ngunit hindi doon nagtapos ang reforma ni Althea. Kaagad niyang ipinakilala ang bagong konsepto na tinawag niyang Employee Voice Council. Isang grupo ng kinatawan mula sa iba't ibang departamento na regular na makikipagpulong sa kanya at sa board upang iparating ang hinaing at suhestyon ng mga empleyado. Hindi pwedeng puro utos lang mula sa taas, sabi niya sa pagpupulong. Kailangan marinig ang boses ng bawat manggagawa. Ang council na ito ang magiging tulay natin para matiyak na patas at makatao ang ating sistema. Tumayo si Carlo na ngayoy mas magaan na ang mukha. Ma'am, kung tutuusin, ngayon lang kami nakaramdam na may pakialam ang pamunuan sa nararanasan namin. Handa akong maging bahagi ng council. Mumiti si Althea. Carlo, natutuwa akong marinig iyan. Ang mga katulad mo na matagal nang nagsasakripisyo ang tunay na haligi ng kumpanyang ito. Kasabay ng pagtatatag ng council, nagpasya rin si Althea na muling tanggapin ang mga dating kawani na hindi dapat natanggal.
Isa sa kanila ay si Mang Ernesto, isang janitor na mahigit 20 taon nang naglilingkod, ngunit biglang tinanggal dahil daw redundant ang kanyang posisyon. Nang muli siyang makabalik, hindi mapigilan ng matanda ang lumuha. "Ma'am, salamat po. Akala ko'y matatapos na ang buhay ko sa kalsada. Inabalik niyo hindi lang ang trabaho ko, kundi ang dignidad ko." "Huwag mo akong tawaging ma'am, Mang Ernesto," sagot ni Althea, mahigpit na kinamayan ang matanda. "Kasama ka sa pamilya ng Celestara at dito walang inaalis ng walang katarungan." Isa-isa ring pinabalik ang mga empleyadong natanggal dahil lamang sa kapritso at personal na galit ng dating pamunuan. Ang muling pagkikita ng mga kasamahan ay naging emosyonal. May mga nagyakapan, may mga napaiyak, at may mga hindi makapaniwala na sila'y natabalik na parang tinangal ang mabigat na kadenang matagal na nilang pasan. Hindi rin nakalimot si Althea na palitan ang mga abusadong supervisors ng mga makataong leaders. Pinili niya ang mga tao mula sa mismong hanay ng mga empleyado, mga taong kilala dahil sa kanilang malasakit at sipag. "Lisa," tawag niya isang araw sa opisina, "matagal na kitang nakikitang nagtatrabaho ng lampas pa sa iyong tungkulin. Ikaw ang maganda kong nakikitang pumalit bilang head secretary." Nagulat si Lisa, halos hindi makapaniwala. "Ma'am, ako po? Wala po akong karanasan bilang leader." Ngumiti si Althea. Ang pagiging leader ay hindi nasusukat sa dami ng titulo o karanasan. Nakasusukat ito sa malasakit at integridad, at nakita ko iyan sa'yo. Si Carlo naman ay inialok ng mas mataas na posisyon bilang Assistant Finance Head matapos mapatunayan ang kanyang dedikasyon at katapatan. "Hindi ko ito inaasahan," wika ni Carlo habang nagpipigil ng luha. "Pero gagawin ko ang lahat para mapanatili ang tiwala mo, ma'am." "Hindi mo kailangang patunayan pa," sagot ni Althea. "Alam kong kaya mo, at hindi lang ako, buong kumpanya ang magtitiwala sa iyo." Unting nagbago ang ihip ng hangin sa Celestara. Ang mga empleyado na dati laging balisa at takot, ngayon ay masigla na. Ang mga cubicle na dati tahimik at puno ng kaba ay napalitan ng tawanan, biruan at pagtutulungan. Kahit sa simpleng pag-break time, maririnig ang masayang usapan na dati hindi nangyayari. Parang ibang mundo na ito, bulong ng isang staff kay Teresa, isa ring dating takot na empleyado. "Hindi na ako natatakot pumasok araw-araw. Sa wakas parang may saysay na ang trabaho ko." Sumang-ayon si Teresa. "Oo, at ramdam kong may kinabukasan na tayo rito." Sa mga susunod na linggo, dumating na ang unang payroll sa ilalim ng bagong pamunuan. Isa-isang binuksan ng mga empleyado ang kanilang mga envelope at napasigaw sa tuwa nang makita ang dagdag na sahod at tamang overtime pay. May mga nagyakapan, may mga napaiyak, at may ilan pang lumapit kay Althea para pasalamatan siya ng personal. "Ma'am, ngayon lang ako nakatanggap ng sahod na ganito, na alam kong tama at patas." Ani ni Ramon, na dati halos hindi makabayad ng renta. "Salamat, binigyan niyo kami ng dahilan para lumaban at magpatuloy." Ngumiti si Althea, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng laban. Alam niyang may mga natitira pang hadlang, may mga taong hindi matutuwa sa kanyang pagbabalik at sa kanyang mga reforma. Ngunit sa bawat ngiti at tuwa ng kanyang mga empleyado, alam niyang nasa tama siyang landas. Hindi ito ang huli, sabi niya habang pinagmamasdan ang masiglang opisina. Ito pa lamang ang simula ng pagbabalik ng tunay na diwa ng Celestara. Lumipas ang ilang buwan mula nang si Althea ay maupo bilang CEO ng Celestara Corporation, at unti-unti nang nakikita ang epekto ng kanyang pamumuno. Hindi lamang sa loob ng opisina ramdam ang pagbabago, kundi pati na rin sa labas, sa mismong komunidad na dati walang pakialam,
ang kumpanya. Isang araw, pinatawag ni Althea ang kanyang mga bagong hinirang na department heads. Sa conference room, nakaupo sina Carlo bilang assistant finance head, si Lisa bilang head secretary at ilang bagong leaders mula sa hanay ng mga empleyado. Nandoon din si Mang Ernesto, ang dating janitor na ngayon ay bahagi ng Employee Voice Council. May bago akong nais ilunsad, panimula ni Althea habang nakatayo sa harap ng malaking projector. Hindi na sapat na baguhin lang natin ang loob ng kumpanya. Ang tunay na lakas ng Celestara ay dapat maramdaman ng mga tao sa labas, ang komunidad na matagal na nating nakalimutan. Nagtaas ng kamay si Lisa. Anong klase pong mga proyekto ang iniisip niyo, ma'am? Ngumiti si Althea at ipinakita ang unang slide. Project Bahay para sa Bayan. Ito ang programa natin para sa mga empleyadong matagal nang walang sariling bahay. Bibigyan natin sila ng abot-kayang pabahay, hulugan sa mahabang panahon at suportado ng kumpanya. Hindi na dapat sila mangamba na bukas ay mapapalayas sila. Nagbulungan ang lahat. Halatang nagulat, ngunit tuwang-tuwa sa ideya. Hindi lang yan, dagdag pa ni Althea at ipinakita ang pangalawang slide. Celestara Scholarship Program. Marami sa inyo ang may anak, pamangkin o kapatid na gustong mag-aral ngunit walang sapat na pondo. Mula ngayon, magkakaroon ng scholarship grants para sa mga anak ng empleyado at pati na rin sa mga kabataan mula sa mahihirap na pamilya sa ating komunidad. Napatayo si Carlo, halatang emosyonal. Ma'am, ibig sabihin, may pagkakataon na ring makapag-aral ang anak ko? Matagal ko na pong pinapangarap yun. Oo, Carlo. Sagot ni Althea na may ngiti. Walang mas magandang pamana kaysa edukasyon. At kung kaya nating tumulong, bakit hindi? Sa sumunod na buwan, sinimulan na ang mga proyekto. Ang groundbreaking ng unang housing site ay ginanap sa isang dating bakanting lote na pag-aari ng kumpanya. Naroon ang mga empleyado, ang kanilang mga pamilya at maging ang ilang leader ng barangay. Ma'am Althea, sambit ng kapitan ng barangay, wala pa kaming nakitang CEO na tulad nyo. Kadalasan, negosyo lang ang iniintindi nila. Pero kayo, pati komunidad namin ay iniintindi. Kapitan, sagot ni Althea, ang negosyo ay hindi lang dapat umiikot sa tubo. Dapat itong magbigay ng kabutihan sa mga taong sumusuporta dito. Kung wala ang mga tao, wala ring saysay ang negosyo. Kasabay nito ay sinimulan din ang scholarship program. Ang unang batch ng scholars ay ipinakilala sa isang simpleng seremonya sa opisina ng Celestara. 10 estudyante, lahat mula sa mahihirap na pamilya, ang binigyan ng pagkakataong magpatuloy sa kolehiyo. Isang estudyante si Marjorie ay napaiyak habang nakatanggap ng certificate. Ma'am, salamat po. Wala po kaming kakayahang mag-aral ng college, pero dahil sa inyo, magkakaroon po ako ng pagkakataon na maging guro balang araw. Marjorie, sagot ni Althea, hinawakan ang kamay ng bata. Pangarap mong maging guro. Ako naman, pangarap kong makita kayong lahat na nagtatagumpay, kaya tulungan natin ang isa't isa. Bukod pa sa mga proyektong ito, binago rin ni Althea ang mismong sistema ng kumpanya. Naging transparent ang lahat ng operasyon, mula sa payroll hanggang sa budget ng bawat proyekto. Tuwing katapusan ng buwan, isinasa publiko ang financial report na madaling maunawaan kahit ng pinakasimpleng manggagawa. Isang araw, tinanong siya ni Ramon, isa sa mga empleyado sa logistics. Ma'am, totoo po bang pwede na naming makita ang mga ginagastos ng kumpanya? Oo, Ramon, sagot ni Althea. Walang itinatago ang pamunuan sa inyo. Kung nagtitiwala kami sa inyo, dapat maramdaman niyo rin ang tiwala namin. At hindi lamang mga opisyal na empleyado ang pinahalagahan ni Althea. Sa bawat pagkakataon, kinakausap niya ang mga janitor, utility staff at mga security guard.
Mang Ernesto, sabi niya isang araw habang dumadaan sa labi. Kumusta ang trabaho? Napangiti si Mang Ernesto. Ma'am, dati po halos wala kaming boses dito. Ngayon, ramdam kong kasama kami. Hindi na po ako nahihiyang magsabi kung may problema. Dapat lang, sagot ni Althea. Kayo ang unang nakikita ng mga tao pagpasok nila sa gusali. Kayo ang mukha ng kumpanya. Hindi pwedeng maliitin. Dahil sa lahat ng pagbabagong ito, unti-unting lumago muli ang Celestara Corporation. Ang mga dating nawalan ng tiwala ay bumalik at mas maraming investors ang nagtiwala. Ang reputasyon ng kumpanya na dati nadumisan ng pang-aabuso ay muling nabuhay. Ngayon ay kilala na bilang isang kumpanyang makatao at responsable. Nagkaroon pa ng coverage sa telebisyon. Sa isang interview, tinanong si Althea ng reporter, Ma'am Althea, ano ang sikreto ng muling pagbangon ng Celestara? Mumiti si Althea at sagot niya, walang sikreto. Ang totoo, simple lang. Kapag pinahalagahan mo ang tao, babalik sa iyo ang tiwala at sipag nila at iyon ang magpapatibay sa isang negosyo. Naging inspirasyon si Althea, hindi lamang sa kanyang mga empleyado, kundi sa buong industriya. May mga ibang kumpanya na nagsimulang sumunod sa kanyang yapak. Nagbigay din ng scholarship, nag-ayos ng sahod, at nagbigay ng mas magandang benepisyo sa kanilang mga tauhan. At sa bawat araw na lumilipas, habang nakikita ni Althea ang masiglang mga mukha ng kanyang mga empleyado at scholars, alam niyang natutupad na niya ang habilin ng kanyang ama, ang gawing tahanan ng katarungan at pag-asa ang Celestara Corporation. Makalipas ang halos isang taon, mula nang magsimula ang pamumuno ni Althea sa Celestara Corporation, marami na ang nagbago. Ang kumpanya na minsang kilala sa takot at pang-aabuso ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa at katarungan. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, may isang taong hindi nakatasabay sa pagbabago, si Miranda Valdez. Matapos siyang matanggal bilang HR manager, nagsimula ang kanyang pagbagsak. Dati, araw-araw siyang naka-high heels at mamahaling blazer. Ngunit ngayon, simpleng damit na luma na ang kanyang maisuot. Ang mga dating kaibigan at kasamahan na palaging nakangiti at nakikipagplastikan sa kanya ay biglang naglaho, para bang hindi na siya kilala. Miranda, pasensya na, puno na ang opisina namin. Malamig na tugon ng isang dating kakilala nang mag-apply siya bilang consultant. Wala kaming vacancy, Miss Valdez, sagot ng isa pang kumpanya. At sa bawat pintuang sinasara, pakiramdam ni Miranda ay lalo siyang lumulubog. Unti-unti niyang naramdaman ang hirap na dati ipinaparanas niya sa mga aplikanteng binabara niya noon. So tuwing naiisip niya si Althea, bumabalik ang eksenang siya'y natulala sa harap ng lahat, nang malantad na ang babaeng dilait niya ay siyang tunay na may-ari. Isang hapon, habang pauwi mula sa isang hindi na naman matagumpay na aplikasyon, nadaanan niya ang isang poster ng Celestara Corporation. Nakasulat doon, para sa tao, para sa bayan, pinamumunuan ni CEO Althea Mendez. Kasama ng mga salita ay litrato ni Althea, nakangiti habang nakapalibot ang mga empleyado at scholars. Hindi niya mapigilang mapaupo sa gilid ng kalsada at mapahawak sa noo. Lahat sila masaya. At ako, heto, mag-isa, bulong niya, halos maiyak. Lumipas pa ang ilang linggo hanggang sa nagdesisyon siyang lumapit kay Althea. Hindi na niya kaya ang bigat ng konsensya at ang gutom na kumakain sa kanyang pride. Sa mismong lobby ng Celestara, nagulat ang mga empleyado nang makita si Miranda. Hindi na siya ang matapang at mataray na HR manager. Siya'y payat, maputla,
at halatang pagod sa buhay. Lumapit siya sa receptionist na dating nilalait niya noon. Pwede ba makausap si Ma'am Althea? Mahina niyang sabi. Nagulat ang receptionist, ngunit agad na ipinaabot ang mensahe sa opisina. Ilang minuto lang ay bumaba mismo si Althea. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at slacks, walang bahid ng yabang. Miranda, tawag niya. Anong dahilan at narito ka? Halos manghina si Miranda. Yumuko siya at halos hindi makatingin kay Althea. Althea, Ma'am, CEO. Gusto kong humingi ng tawad. Lahat ng ginawa ko noon, ang pang-aapi, ang panlalait, lahat yon mali. Ngayon ako naman ang nakararanas ng hirap. At doon ko lang napagtanto kung gaano kasakit ang ginawa ko sa iba. Tahimik ang buong lobby. Ang mga empleyadong naroon ay nakamasid. Iniisip kung anong sasabihin ni Althea. Alam mo ba, Miranda, marahang sabi ni Althea, hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Yung tiningnan mo ako mula ulo hanggang paa at sinabi mong wala akong lugar dito. Pero hindi ako nagalit sa iyo dahil pinahiya mo ako bilang tao. Nagalit ako dahil nakita kong ganoon ka rin sa iba. Ngayon nararanasan mo ang sakit na dati mong ipinaranas. At iyon ang pinakamabigat na parusa. Umiyak si Miranda. Hindi ko hihilingin na ibalik mo ako. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Gusto ko lang sana mapatawad mo ako. Matagal na tumingin si Althea kay Miranda bago siya lumapit at marahang hinawakan sa balikat. Pinapatawad na kita, Miranda. Hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko at sa lahat ng mga empleyado na minahal ko. Pero tandaan mo, hindi mo na mababalikan ang nakaraan. Ang magagawa mo lang ay ituwid ang landas na tatahakin mo mula ngayon. Napatango si Miranda. Patuloy ang pagluha. Salamat, Althea. Salamat. At sa unang pagkakataon, lumabas siya ng gusali na hindi dala ang bigat ng galit o pride, kundi ang pag-asang baka magsimula muli, kahit mahirap. Samantala, sa bahay ni Althea sa Batangas, masayang nagdiwang ang kanyang ina na si Corazon. Kasama ang ilang scholars at empleyado, nagtipon sila upang salubungin ang anibersaryo ng pamumuno ni Althea sa Celestara. Anak, sabi ni Corazon habang hinahaplos ang buhok ni Althea, tinupad mo ang pangarap ko. Hindi lang basta maging pinuno, kundi maging mabuting pinuno. Iyan ang tunay na yaman. Napayakap si Althea sa kanyang ina. Ma, lahat ng ito'y para sa iyo. Kung hindi dahil sa mga aral mo, baka matulad ako sa mga taong kinalaban ko. Ngumiti si Corazon, may luha sa mata. Huwag kalimutan, Althea, hindi kayamanan o posisyon ang sukatan ng tunay na lakas, kundi ang paraan ng pagtrato mo sa kapwa. At iyan ang pinatunayan mo. Habang nagkakasiyahan ang lahat, naramdaman ni Althea ang mainit na simoy ng hangin. Pinikit niya ang kanyang mga mata at naisip ang kanyang ama. Sa puso niya, alam niyang natutupad na niya ang habilin nito. Hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa lahat ng umaasa sa pagbabago. At sa gabing iyon, malinaw ang aral na iniwan ng buong karanasan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa yaman o titulo, kundi sa kakayahan mong magbigay ng dignidad at pag-asa sa iba. Kung natapos mo hanggang dulo ang kwento, mag-comment ka sa ibaba ng respeto para makita ko kung sino ang mga tunay na nakasama sa pagtatapos. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat sa suporta.